Ayan po. So, isang magandang araw sa ating lahat. Kung ano man pong ginagawa niyo sa mga oras nito. Good afternoon, everyone. So, ayun guys, ano nga bang pag-uusapan natin today? Alam niyo guys, masyado akong nalulungkot ngayon. Kasi, yung mga napapanood, guys, sorry ha, kasi medyo, kakatapos ko lang kasi. Kakatapos ko lang maligo. So, ayan. Tingnan nyo yung problema ko sa hair ko. Sobrang dry. Ayan. Pero wag nyo napansinin guys, kasi hindi ako magsusuklay. Kasi malalagas lang, mapuputo lang yung buhok ko. Alam nyo na. Yan, problema sa buhok. Ayan ang matanda. Okay guys, so sa mga bago po sa aking channel, please don't forget to subscribe. Syempre, unahin nyo muna pong i-subscribe ang aking YouTube channel, Wonder Mom Adele. And of course, pakihit na rin po yung notification bell at nang updated po kayo sa lahat ng mga latest video ni Wonder Mom. So, ayan guys, sa totoo lang, medyo nalulungkot ako. Medyo magulo ang aking kwarto, So, nalulungkot ako guys sa mga nangyayari ngayon. So, especially ito, election na naman. So, ayan. So, kanya-kanyang pagandahan, papogian, no? Yung mga kandidato. Pero, alam nyo, para sa akin kasi, ang pagsisilbi natin sa ating kapwa, ay hindi naman natin kinakailangan yung nakaupo tayo. Di ba? Pwede naman tayo mag-serve sa ating kapwa kahit hindi tayo nakaupo. Kaya lang, syempre, ang advantage lang po kasi talaga, ang kaibahan nito yung nakaposisyon ka, kumbaga, mayroon kang budget para sa pagtulong mo, sa pagserbisyo mo sa mga mamamayan, okay? Let's say, pagpalagay mo na dito sa ating barangay. So, mayroon kang budget. So, okay? So, unlike dun sa isa kang private individual na naglilingkod, na tumutulong, talagang sariling dukot mo yan, sariling bulsa mo yan, talaga ang itutulong mo, di ba? So, yun lang naman ang kaibahan. Pero pwede naman tayo, kung sobra-sobra naman yung ating kinikita, no? Pwede naman tayong tumulong sa ating kapwa. Hindi lamang po in terms of money, di ba? Marami pong klase ng tulong ang pwede nating ibigay sa ating mga kababayan. Okay? So, ayan guys, tulad nga kanina na sinabi ko, ako'y nalulungkot talaga sa mga nangyayari ngayon kasi alam mo, hindi natin alam ang tunay na dahilan, no? Yung mapapanood mo sa mga balita, katulad yung mga nangyayari, may patayan, yung mga, ito si vice mayor, si mayor, si governor, si mayor, tulad guys ng mga ibina-vlog ko. So, okay? Yung sa Misamis, so, si governor, Uwaminal, at saka si Mayor Samson, ayan po, kasama na rin po yung kanyang anak. So, nagkakaroon sila, kahit mga magkakaibigan sila before, pagdating sa politika, so, nagkakaroon ng, guys, I'm sorry, kasi it's a phone niya. So, ayan guys, tutuloy natin. So, saan na ba tayo? Nakalimutan ko na. Saan na ba ako? Ayun guys, kasi nalulungkot ako sa totoo lang sa mga nangyayari. Yung iba talaga dumadating sa point na talagang ayan, kakasakitan, yung may namamatay, nagsasacrifice na ng kanilang life. Okay, kasi hindi na maiwasan yung mga palayo, ng mga purpose ng bawat isa sa kanila, di ba? So, may nagpapataya na. Grabe, ang pag-ambush, di ba? Nang dahil lang dyan, sa posisyon na yan.
yan, pumapatay kayo. No? Hindi ko alam kung anong mga tawag sa inyo, mga politiko kayo eh. Mga buwisit kayo eh. Mga buwisit ng mga politiko na to, siraan dito, siraan doon, no? Para lang sa ikakaganda ng inyong mga pangalan. Tulad ngayon, mga nangyayari dito sa Kabuyaw, ayan, dito malapit lang to sa akin, kabilang bayan lang to. 10 minutes? Ayan, 10 minutes lang yan. Hindi ko alam sa inyo kung ano yung inyong mga layunin. Okay? So, base sa aking mga sa news, sa aking napapanood, so, I think there is something wrong, no? Sa inyong pamamahala dyan sa inyo sa Kabuyaw, no? So, napakalayo pa. 2025 ba? Election. So, kanya-kanya na kayong pupogi, okay? So, yun din minsan, ang hindi dapat kasi kahit hindi kayo magkaalyado, basta sa daang matuwid, magkaisa kayo. Ang mahirap, kung papaayunin mo ang taong matuwid sa baluktot na daan, yun ang mahirap, lalo na't hindi kayo magkaalyado. Okay? So, katulad sa inyo, may napanood akong video. Interview ha. Ito ay sa Kabuyaw. Kabuyaw. Interview doon sa mga tao na nandoon sa City Hall, sa labas. Okay? Kung bakit sila nandoon. Ano ang ginagawa nila. Ang nakakalungkot, nandoon sila nang hindi nila alam ang dahilan kung bakit sila nandoon at anong gagawin nila. Basta sila, siguro mga organization sila pinatawag. Pero hindi nila alam ang purpose. Yun ang nakakalungkot, di ba? Yung nagpagamit ka because in just a small amount. Nagpagamit ka. Dapat kayo mga tao, mismo kayo mga mamamayan, bago kayo pumunta, hindi nyo alam, pagraratratin na kayo dyan, hindi nyo pa alam, no? Na dahil lang sa maliit na pangako, sa halagang ipinangako sa inyo, hindi nyo alam na kayo mapapahamak na. Right? Sana. Sa bagay, yung kaya nyo lang naman talagang ganyanin yung kaya nyong bayaran. Pero yung mga taong may prinsipyo, hindi nyo kakayanin. Okay? Hindi ko sinasabing wala kayong mga prinsipyo, mga nandyan. Kaya lang nakakalungkot sa inyo. Hindi nyo alam ang ginagawa nyo na pwede rin kayong mapahamak. No? Yun ang nakakalungkot sa ating mga kapwa, mga mamamayan. Hindi lamang dito yan nangyayari sa atin sa Laguna, hindi lamang yan nangyayari dito sa Kabuyaw, so posibleng nangyayari din ito sa ibang bayan. Okay. So, sa bagay, yung kaya nyo lang naman bayaran ay yung kaya nyo, yung kayang tapalan ng 500, kayang tapalan ng 1,000, pero kami, ang subukan nyo, hindi nyo kami kayang tapalan ng 1,000 or any amount dahil meron kaming prinsipyo. Sana ako'y nananawagan sa mga mamamayan ng Kabuyaw, huwag kayong magpagamit. Yun lang prinsipyo, yun lang ang panghahawakan nyo. Huwag kayong magpagamit sa mga politikong tiwali. Okay? Kung may tiwali man dyan, huwag kayong magpagamit. Isipin mo, pumunta ka dyan sa lugar na yan ang hindi mo alam, ang pinunta mo. Alam nyo ba ang posible pa kayong mapahamak sa ginagawa ninyo? Hindi nyo ba naiisip yun? Anong klaseng suporta ba ang sinapunta nyo doon? Naiisip nyo ba yung mga sinasabi ninyo na hindi nyo alam?
sana mag-isip-isip naman kayo. Bago kayo lumarga, inaalam nyo kung ano ba talaga ang pakay nyo. Ano ba ang pinunta nyo doon? At kayo, mga naghahakot, i-orient nyo ng ayos ang tao nyo nang hindi nakakahiya. Intindihan nyo ba yun? Nakakahiya kaya yung ganyan? Naghakot ka ng mga tao pero hindi mo sinabi sa kanila. Hindi nyo akalain na may mag-i-interview. Hindi nyo akalain may media sa loob. Diba? Nakakahiya lang ang ginawa nyo dahil hindi nyo inorient ang mga taong hinakot nyo. Yun. So, nakakalungkot. Sana, mga ayan, kabuyaw. Yan ang latest ngayon eh. As long na kaya nyo pang ayusin yan, ayusin nyo na. Doon na kayo sa daang matuwid. Huwag kayo sa baluktot. Huwag kayo magpatapal. Huwag kayo magpabayad. Huwag kayong masilaw sa maliit na halaga. Yan lagi nyong tatandaan. Ang isipin nyo lagi, yung pangkalahatan. Kung magiging maganda ba ang pamamalakad nito ng inyong mayor, ng inyong mga konsihal, ng inyong vice mayor, doon kayo. No? Huwag kayong masilaw sa maliit na halaga na yan. Napakaliit yan. Anak ng putya. 1,500, okay ka na. Hello. Papagamit ka sa mga yan. Kayong mga empleyado ng City Hall, may magiging pair naman kayo. Magiging pair naman kayo sa inyong mayor at sa inyong vice mayor. Isipin nyo, mayroong segment ako na napanood. Okay. Na nagpatawag ngayon ng parang pagpupulang special meeting si Vice Mayor Liit Opeña sa lahat ng mga department heads. Gaano kasakit yung hindi ka dapuntahan mo, hindi sumipot, hindi sumunod sa iyo. Diba? Ibig sabihin, there is something wrong. Takot? Takot kayo sa mayor nyo? Make sure na walang ginagawang kabulastugan ng mayor ninyo. Dahil kung may ginagawang kabulastugan ng mayor nyo, baka kaya-kaya pala, pati kayo madadali. Damay kayo. Doon na kayo sa parehas. Di ba pwede pumarehas? Sumang-ayon kayo sa parehas. Huwag kayo sumang-ayon sa alam nyong tiwali. Yan lang. Wala akong kinikilingan. Wala akong sinasabi ako ay maka-mayor. Wala akong sinasabi ako ay maka-vice mayor. At wala akong sinasabi na ako ay kung kaninong pumapanig. Ako, nasa gitna lang. Yung sa akin ay para sa mamamayan. Bakit ko sinasabi ito sa vlog ko? Dahil ako'y nalulungkot sa nangyayari. Nangyayari lalo na dito sa aking karatig bayan. Ako'y nalulungkot sapagkat yung mga maliliit, ordinaryong mga mamamayan ay maapektuhan, ay nagagamit sa maling pamamaraan. Nalulungkot ako dahil nagpagamit kayo. Kung wala namang dahilan para pumunta kayo doon, okay pumunta. Kung may pangako sa inyong halaga, si leader, yung head ninyo, presidente ng organisasyon ninyo, may pangako sa inyong halaga, tanggapin nyo na lang, pero huwag kayo pumunta kung alam nyong mali. Ganun lang yun. Ganun kasimple. Kasi, alam nyo, ang pagsang-ayon sa mali, ang pagsang-ayon sa baluktot, nagpapahiwatig na ikay baluktot din. Kaya, ang masasabi ko sa inyo, kung saan man, okay? Anong bayan man kayo at may mga problema kayo pagdating sa inyong mga mas maganda yung na-address natin.
sa pinapatungkulan natin yung mga problema. Sana para kay Mayor, kay Vice Mayor at buong sanggunian ng Kabuyao, ayusin nyo yan. Huwag nyo nang hintayin pa na lahat kayo ay mawalis dyan. Huwag nyo nang hintayin pa na ang taong bayan na magpalaya sa inyo dyan. Dahil pare-parehas kayong mga tiwali. Huwag nyo nang hintayin pa. Ayusin nyo. Maging parehas kayo at maging tapat kayo sa inyong mga tungkulin. Kasi alam nyo yung mga ginagawa ninyo, yung pagbaliwala nyo sa inyong kasamahan. Okay? Ang pagbaliwala nyo sa ulo na hindi nyo kaalyado ay hindi maganda. Gawain ng isang pinuno ng bayan. Mayor ka pa naman. Diba? Hindi magandang pangitain ang ganun. Siyempre, ganun din sa buong sanggunian. Yung inyong ginagawang yan, ang inyong inaasal, sa totoo lang, hindi yan gawain ng mga matitinong tao. Okay? So, yun lang guys. Yun lang, mga kababayan. Sana, ano man ang mga problema nyo sa inyong bayan, maayos nyo internal. Una, ayusin yung internal bago yung ayusin ang external ninyo. At sana huwag nyo gamitin ng mga tao, ordinaryong tao, sa inyong mga kagaguhan, sa inyong katarantaduhan. Huwag nyo gamitin. At huwag kayong magpagamit, mga mamamayan ng Kabuyao. Huwag kayong magpagamit sa mga tiwaling nanunungkulan sa inyo. So yun lang guys. Maraming salamat.